siya'y papurihan, ngayon at magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama naming makapangyarihan, pinuspos mo ng iyong karunungan at ng lakas na likas sa iyong sugo upang kaniyang patatagin ang pananampalatayang Katoliko at pag-isahin ang tanan kay Kristo. Sa pagsunod sa itinuro niya at ipinakitang halimbawa, ipagkaloob mong makamtan namin ang walang maliw na gantimpala sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Sinasabi sa akin ng Panginoon, Tao, magpahayag ka laban sa mga pinuno ng Israel. Sabihin mong ipinasasabi ko, nakatakda na ang parusa sa inyo, mga pinuno ng Israel. Sarili ninyo ang inyong iniintindi at hindi ang mga tupa. Iniinom nyo ang gatas, nagdaramit kayo ng lana, nagpapatay ng mga pinatabang hayop, ngunit hindi nyo pinakakain ang mga tupa. Bakit hindi nyo pinalalakas ang mahihina, ni ginagamot ang may sakit, ni hinihilot ang mga pilay? Bakit hindi nyo hinahanap ang nawawala, ni ibinabalik ang nalalayo? Sa halip ay ginagamitan nyo sila ng mga kamay na bakal. Sila'y nangangalat at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang pastol. Ang mga tupa ko'y nagkalat sa mga bundok, burol at sa lahat ng panig ng daigdig, ngunit walang ibig humahanap sa kanila. Dahil dito, mga pinuno, dinggin niyo ang aking sinasabi. Ako ang Diyos na buhay. Ang mga tupa ko'y pinipinsala at nilalapa ng mababangis na hayop, pagkat walang nangangalaga. Hindi hinahanap ng mga pastol ang aking mga tupa. Sa halip na alagaan nila ang mga ito, ang sarili nila ang binubusog. Kaya nga makinig kayo, mga pastol. Pakinggan nyo itong aking sinasabi. Laban ako sa inyo. Pananagutan ninyo ang nangyayari sa aking mga tupa. Hindi ko na kayo gagawing pastol upang hindi ninyo mabusog ang inyong sarili. Ilalayo ko sa inyo ang aking mga tupa at hindi ninyo mapapakinabangan ang mga ito. Ito ang pinasasabi ng Panginoon. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastor, Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pangino'y aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan, at inaakin niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako ninyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sang-ayon sa pangako na kanyang binitawan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang ito'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang.
ito'y inyong ginagawang nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin ng ulo ko ay langisan, at pati na ang kalis ko ay iyong pinapaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay ang pag-ibig mo at inyong kabutihan. Sa saaki tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Buhay ang salita ng Diyos, ganap nitong natatalos, tanang ating niloloob. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad ang talinhagang ito. Ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Lumabas ng umagang-umaga ang may-ari ng ubasan upang humanap ng mga manggagawa. Nang magkasundo na sila sa upa na 1 denaryo maghapon, sila'y pinapunta niya sa kaniyang ubasan. Lumabas siyang muli nang mag-iikasyam ng umaga at nakakita siya ng iba pang tatayo-tayo lamang sa liwasang bayan. Sinabi niya sa kanila, "Pumaroon din kayo at magtrabaho sa aking ubasan, at bibigyan ko kayo ng karampatang upa." At pumaroon nga sila. Lumabas na naman siya ng mag-iikalabindalawa ng tanghali at ng mag-iikatlo ng hapon, at gayon din ang ginawa niya. Nang mag-iikalima ng hapon, siya'y lumabas uli at nakakita pa ng mga ibang wala ring ginagawa. Sinabi niya sa kanila, "Bakit kayo tatayo-tayo lang dito sa buong maghapon? Wala pong magbigay sa amin ng trabaho eh." Sagot nila. At sinabi niya, "Kung gayon, pumaroon kayo at gumawa sa aking ubasan." Pagtatakip silim, sinabi ng may-ari ng ubasan sa kaniyang katiwala, "Tawagin mo na ang mga manggagawa at sila'y upahan, magmula sa huli hanggang sa unang nagtrabaho." Ang mga nagsimula ng mag-iikalima ng hapon ay tumanggap ng tigi 1 denaryo. At nang lumapit ang mga nauna, inakala nilang tatanggap sila ng higit doon. Ngunit ang bawat isa'y tumanggap din ng 1 denaryo. Pagkatanggap nito, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sabi nila, "1 oras lang pong gumawa ang mga huling dumating, samantalang maghapon kaming nagpagalat nagtiis ng nakapapasong init ng araw. Bakit naman po ninyo pinagpare-pareho ang upa sa amin?" At sinabi niya sa isa sa kanila, "Kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo sa 1 denaryo? Kunin mo ang ganang iyo at umalis ka na. Maano kung ibig kong upahan ang nahuli ng tulad ng upa ko sa iyo? Wala ba akong karapatang gawin ang aking maibigan sa ari-arian ko? O naiinggit ka lang sa aking kabutihang loob? Kaya't ang nahuhuli ay nauuna
at ang nauuna ay mahuhuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Napakinggan natin ngayong umaga sa Ebanghelyo ang isa sa 7 talinhaga sa loob ng Ebanghelyo ni San Mateo. Ang talinhaga ay ginagamit ni Jesus upang magturo ng realidad ng buhay. Ang koneksyon ng tao sa Diyos o Diyos sa tao, koneksyon ng tao sa kapwa o koneksyon ng tao sa lipunan. Ang paggamit niya ng talinhaga ay pagpapakita ng katotohanang dapat isipin ng tao. Katulad po ngayon, ang talinhaga ng mga manggagawa sa ubasan ay ginamit ni Jesus upang ipaliwanag mula doon sa kaniyang koneksyon ng pag-uusap niya sa isang lalaking binatang mayaman na sa huli ng kaniyang pagpapaliwanag sa mga alagad, sinabi niyang, kaya't ang nahuhuli ay mauuna at ang nauuna ay mahuhuli. Pero dapat po nating lawakan ang ating kaisipan pagdating sa talinhaga. Dahil ang talinhaga po ay purely symbolical. Ito ay nagpapakita ng realidad doon sa bagay na ating nakikita. Ano ang nasa likod ng talinhagang ito at ano ang sinasabi nito patungkol sa pananampalataya ko bilang Kristiyano? Ano po yung simboliko na ating dapat unawain? Una ay ang may-ari ng ubasan. Ang may-ari ng ubasan ay walang iba kung hindi ang Diyos. Ang ubasan ay ang kaniyang kaharian at ang manggagawa ay ang mga taong katulad natin. At yung denaryo ay ang gantimpala ng Diyos na tatanggapin ng tao na tumugon upang magtrabaho sa kaniyang ubasan. Ano naman po yung oras? Umaga, alas 9, alas 12, alas 3, at alas 5. Yung mga oras na iyon, bagamat tinawag nung may-ari ng ubasan ng umagang-umaga, pero pare-pareho ang kaniyang ibinayad kahit na doon sa alas 5 na niyang tinawag. Dahil pagdating ng alas 6, karapatan ng manggagawang ibigay ang sahod sa maghapong pagtatrabaho. Kaya sinabi niyang marami ang mauuna, ang mauhuli, at ang mauhuli ang mauuna. Ipinapakita lamang po sa Ebanghelyo ang pag-ibig at pagiging maalwan ng Diyos sa mga taong sumusunod sa kaniyang tawag. Yun pong umaga hanggang gabi ay ang ating edad. Tayo ay tinatawag simula pa noong pagkabuhay, simula pa no ating pagsilang hanggang sa ating pagtanda, ang Diyos ay tumatawag sa atin na magtrabaho sa kaniyang ubasan, na unawain ang paghahari ng Diyos. Kaya po ang kabanalan sa harapan ng Diyos ay wala sa edad. Ang kabanalan at katuturan ng pagsunod sa Diyos ay wala sa edad. Hindi ko mo ikaw ay matanda na, mas malapit ka sa Diyos. Hindi po. Hindi ko mo ikaw ay bata, wala kang karapatang magtrabaho o tumawag sa Diyos. Hindi po. Sapagkat sa antas ng ating buhay, ang Diyos ay magpapala anuman ang ating narating o anuman ang ating tinatakbo sa ating buhay. Ito ay issue ng Diyos, hindi natin. Hindi tayo ang dapat magtatanong na ang tagal ko nang naglilingkod sa iyo, ang tagal ko nang nagdarasal sa iyo, ang tagal ko nang nagdedeboto sa iyo,
Pero bakit parang hindi natutupad ang mga panalangin ko? Iyon ang issue. Kahit kailan, ang Diyos ay maalwan sa kaniyang pagbibigay ng biyaya sa lahat. Ang tao lamang ang mapanilip, ang tao lamang ang mapagbilang, ang tao lamang ang hindi nakukontento kung ano ang meron siya. Kaya sa takbo ng ating buhay, palaging inggit ang namamayani sa lahat. Ibinibigay ng Diyos na kahit kailan ang inggit hindi magbibigay ng anumang kapayapaan sa bawat isa. Ito ay pagpapatunay na sa kasaysayan ng Israel, sila ang unang tinawag pero hindi sila na-satisfied sa pagtawag ng Diyos. Kaya si Jesus ay muling tumawag ng mga bagong alagad at sila ngayon yung nasa 5:00 na sa pagsasara ng maghapon, tinawag ni Jesus upang maglingkod sa Kaniya sa Kaniyang bagong kaharian. Ano man po ang ating itinatakbo ng buhay, huwag nating hayaang mabalot ng inggit ang pagbibigay natin ng papuri sa Diyos. Huwag tayong maghahambing, huwag tayong magko-compare, dahil ang Diyos lamang naman talaga ang nakakaalam kung ano ang sapat at sakto sa bawat isa. Huwag tayong hihingi ng labis sapagkat hindi natin kayang pantayan ang pagiging maalwan at mapagbigay ng Diyos. Ano po ang kalaban ng inggit? Charity o pagmamahal. Hindi lamang ito tungkol sa kabuhayan. Ang pagiging charitable o mapagbigay ay hindi lamang tungkol sa pera o kayamanan. Kung papaanong umalis ang lalaking mayaman dahil ayaw niyang sumunod kay Jesus, dahil siya'y napakayaman, ayaw niya yung bitiwan, kaya hindi siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa Ebanghelyo, muli tayong pinapapasok ni Jesus sa ubasan upang ating tingnan ano na ang nagawa ko sa buhay ko upang ako'y makapasok, upang ako'y mabigyan ng 1 denaryo sa aking pagtatrabaho. Baka wala akong ginagawa. Baka kaya hindi pumapasok ang biyaya sa aking buhay. Kaya siguro kahit anong dasal ang aking gawin, kahit anong hiling ang aking gawin, hindi ako gumagalaw. Paano ako babayaran ng Diyos? Paano ko bibigyan ng 1 denaryo sa maghapon? Hindi ko ipinakita na I am worthy to be given the gift of grace na kailangan ko sa buhay. Kailangan natin pong maging mapagbigay sa Diyos. Ang aking pananampalataya, ang aking panahon, ang aking puso, ang aking katawan, ang aking isip, ang lahat-lahat sa akin ay 100% dapat nasa Diyos. Dahil kung hindi mangyayari yun at hindi ko maibibigay ang para sa Kanya, wala ring saysay ang lahat ng aking panalangin. Gusto ko pong mag-abroad, Lord. Eto na naman tayo. Gusto mong mag-abroad, napakatamad mo naman. 10:00 ng umaga, tulog ka pa. Hindi ba bagsak yung abroad sa harapan mo? Gumalaw ka, kumilos ka, para yung biyaya ng Diyos gagalaw din. Di ba? Gusto ko pong magkaroon ng katahimikan ng aming pamamahay, ang aming tahanan. Paano magkakaroon ng katahimikan? Yung kinainan nyo kagabi hanggang kinabukasan, nasa lababo pa, naninigas na ang mga tutong.
doon sa plato. Yung mga bagay na malapit sa atin, hindi natin kayang gawin. Papaano pa yung malayong hinihingi natin sa Diyos? Gagalaw ka. Aayusin mo yung buhay mo para mabigyan ka ng denaryo pagkatapos ng buong maghapon. Gusto ko pong magsimba, wala akong damit. Ayaw mo maglaba. Isang linggo na yung iyong maduduming damit. Kung ano na lang makuha mo, ayaw mong ayusin yung sarili mo. Ang pagtugon sa Diyos ay pagtugon sa pangkaraniwang galaw ng ating pamumuhay. Ayusin natin ang ating pamayanan. Ayusin natin ang ating tahanan. Sapagkat kung maayos ang ating pinagmumulan, maayos din ang ating pupuntahan at maayos din ang ating babalikan. Ganon ang kaayusan pagdating sa biyaya ng Diyos. Parang sarili mo rin. Hingi ka ng hingi, pero gawa ka naman ng gawa ng kasalanan. Gusto mong maging banal sa harapan ng Diyos? Pagkatapos ng misa, sinungaling ka pa rin. Scammer ka pa rin. Magnanakaw ka pa rin. Mandurukot ka pa rin, snatcher ka pa rin, tapos tataas-taas ang kamay mo sa poong Nazareno. Ano yun? Di walang kwenta. Hindi ka makakasama doon sa pinili ng Diyos sa maghapon, na ang Diyos ay pumipili at tumatawag ng mga taong gusto niyang makasama sa kaniyang kaharian. Sana ngayong maghapon, tayo'y makasama ng Diyos. Sana ngayong maghapon, isa tayo doon sa kaniyang pipiliin ngayong maghapon upang tayo'y mabigyan ng isang denaryo ng kaligtasan at tayo'y makasama niya sa kaniyang ubasan. At ang ubasan na iyan ay ang kahariang inihanda ng Diyos sa mga nagtsatsaga at mapagmahal sa kaniyang tinig. Mag-iingat po tayo at pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi tulad ng gandahang loob, ay higit pa sa ating turing at sukat. Lumapit tayo sa Kanya habang nananalig, na pakikinggan niya tayo at hindi bibiguin. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang misyonero at tagapagpahayag, naway maipalaghanap ang ebanghelyo ng Panginoon ng may katapangan at pagtatyaga. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Tayo naway makapaglingkod sa Panginoon at sa isa't isa nang walang hinihintay na merito at gantimpala, at sa halip gawin lamang ito ng may kabutihang mula sa ating mga puso. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga walang trabaho, naway dagling makatagpo ng kanilang hanap buhay. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga may sakit at mga nagdurusa, naway masiyahan sa kalinga at unawa ng kanilang pamilya at mga kaibigan. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Ang mga nagtiyagang mamuhay ng mabuti sa mundong ito at namayapa, naway makatanggap ng gantimpala sa makalangit na kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, sumaamin nawa ang iyong kagandahang loob. Panginoon naming Diyos, mapagkumbaba kaming naglilingkod sa iyo, sa abot ng aming makakaya na walang hinihinging kapalit. Naniniwala kami na nasa piling ka namin at binibiyayaan mo kami ng mabubuting bagay. Dahil sa iyong anak na si Jesus, aming Panginoon. Amen.
alay sa iyong Panginoon. Ang tinapay at alak na iyong kaloob upang kumikain ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sambayanan. Tumayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyong pagpapaunlak na tanggapin ang aming paghahain, loobin mong kaming magdiriwang ng may pagtalima sa tagubilin ni Papa Pio, ay taimtim na makaganap at makapakinabang ng wagas sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si Papa San Pio ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan. Kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan ay inihayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang inuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yun, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan ng aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumairi. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago malis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa paggunita namin kay Papa San Pio, kaming nagsalo-salo sa banal na hapag, ay magkaroon nawa ng pananampalatayang matatag at pagkakaisa sa pag-ibig mong matapat.
sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, tinahangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.